Okay, so what is up guys? So today is March 15, 2025. Kaka-out lang natin sa work. Ayan, no? 7:45, something like that yung oras natin. So, bakit ako nagbi-video ngayon? This is going to be the PC Rig Journey playlist or folder album kung ano man, no? Basta makompile ko lang tong mga memories na to kasi baka mamaya matuloy tayo pagbili ng PC, no? So, yun lang. Drive muna ako. Babalikan ko na lang kayo mamaya kapag may nangyari na, kung tapos na ba ako mag-isip-isip, no? Kasi malaking purchase to para sa akin. And yun lang. Later. Okay, so what is up guys, no? Welcome back to our YouTube channel. And in today's video, no? Nung unang clip pala, nung unang clip, nakita nyo, nagbabalak pala ako kunin yung unit. So hindi ako natuloy, pero ngayon, or siguro last night, no, natuloy na, nakuha ko ng unit. Di ko lang na video kasi medyo ginabi na kami, so nawala na ako sa ulirat para mag-record. Pero ito na, nakuha na natin yung bago nating project PC. I-build ko to, no, on my own para matuto din ako kung paano mag-kumpuni, mag-setup nitong ating PC. Syempre nandito rin yung ating mini PC. This is going to be, pwede natin sabihin na dollar PC, no? Pero ayan, marami akong gustong matutunan kasi. So, what is the better way para matuto kung hindi gawin ko siya ng sarili ko, no? So, ayan, pumili tayo niyan. Again, hindi lang siya para matuto ako. Gusto ko rin mag-build ng isang something na budget pero powerful. Parang ganun ba, no? So, tingnan natin kung ano magiging upgrade path nitong ating PC. So, specs nito as of now, processor is i5-8400, no? Meron tayo ditong motherboard na Asus Prime H310ME R2.0, so naka M.2 na siya, no? Tapos naka 120GB SSD yung kasama niya, and then meron tayong 16GB na RAM na 2666MHz, pero ayun, one stick lang siya. So meron pa siyang isang available na slot, di ko lang mapakita kasi hindi bukas, pero ayun siya, no? So ngayon naka Windows 10 siya na naka-crack, no? Sabi nung nag-install, yung bumuo, so si Boss Jason, shoutout sa boss, thank you, kahit medyo ginabi. And then pinatesting ko din naman yung GPU slot niya, working. So ngayon PSU niya pala is yung generic lang na 700 watts, so wala pa kasi siyang GPU. Pero again, maglalagay din tayo ng GPU. Pero bago tayo umabot sa part na yun, syempre may mga stages tayong pagdadaanan. And ito yung siguro pwede ko sabihin na ito yung stage 1 natin. So lagay ko muna yung camera ko dito. This is going to be our stage 1, no? So bakit stage 1? So ito, meron ako dito yung SATA SSD, yung 2.5. Kinabit ko na kagabi habang sineset up ko siya dito, no? Kasi medyo gusto ko lang ikabit. So yun, nakabit ko naman na, nandito lang siya, 256GB, kaso galing siya sa laptop, yung sinasabi kong kakabit do sa mini PC. Sa naunang episode, kinabit ko na siya, so working naman, gumana siya. And then in today's video, dahil nga may stage 1 tayong tinatawag, itatry kong ikabit yung SSD galing dito sa mini PC natin. Ayan, na naka Windows 10 din naman dito. Tapos try nating i-boot natin siya. So magbo-boot ba? Hindi ko alam. Alisin ko muna yung SSD rito sa ating mini PC, tapos ilalagay ko dito, no? So tingnan natin kung ano mangyayari. Let's go! Okay, so ito na guys, no? Naalis na natin yung mga cover nila. So ito yung sabihin ni PC natin na SSD. This is a 256 SSD WD Western Digital. Di ko alam kung pwede siyang paghiwalay no, alisin dito, pero kung di naman, edi ganyan natin siya kakabit dito sa kabila, no? So ito yung ating system unit. Again, yan, naka 16GB na one stick na RAM. So gagawin ko yan 32GB, dalawang 16GB dyan sa dalawang slot, tig-isa. Ito yung cooler natin, di ko alam, pero tingnan nyo, mauga yan. So this has to go. Pero syempre, siguro sa stage 2 na natin yan papalitan. Ayan, yung kanyang motherboard, Asus Prime H310ME R2.0, and then yung kanyang SSD, no? Naka 120GB lang yan. So tinignan ko yung available na space, ano lang siya guys, para bang 50GB na lang. So medyo naliliitan ako. So syempre, dahil meron naman tayong donor dito, pwede to. Tapos ito, aalisin ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito, pero yan, baka gawin ko dito extension. Tapos kapag na-donate ko na rin yung processor nitong ating mini PC i5-8500, although maliit lang difference sa 8400 na i5 din, at least mas mabilis siya. Tapos yun nandito, yun yung lalagay ko dito. And then after nun, yung SSD ng mini PC ni Piggy, yan yung ilalagay ko dito. And then ito, since wala na to, gagawin ko na lang extension nito kasi may isa pa siyang M.2 slot, no? So yun yung magiging plano natin. Lilipat ko pa rin to ng case, pagpalitan natin ng PSU,
papalitan na, lalagyan natin ng GPU, and lahat yon i-document natin dito sa ating channel. Kasi nga gusto nating matuto, at para matuto tayo, kailangan nating i-document para kung may kailangan tayong aralin ulit, madali lang nating i-review. Tapos yun yung sinasabi ko sa inyong SSD, no? Hindi ko na siya screw dito kasi wala siyang screw na kasama eh. Pero itong board na to kasi hindi ko cable management din. Board, sorry. Itong case, di ko rin cable management kasi nga, tawag dito, meron siya, wala na siyang mga pagsingitan do sa mga likod-likod. So, yun lang, enough of the talking. Pagpapalitin ko lang yung SSD nila. And then, try ko kung magbo-boot up siya, no? Na hindi ko muna nalagay yung acrylic na cover, no? So, yun lang, balikan ko kayo pag ko na. Alisin lang naman yung clip dito, tapos yung screw doon, tapos papalitin and everything. Yun lang, balikan ko kayo mamaya. Okay, so guys, yun for comparison, ito yung galing sa mini PC, 256GB, ito yung kasama ng ating binili kagabi na 120GB. So ito, lalagay ko na siya doon, and then ito dito muna for the meantime kasi di ko pa naman to gagamitin. Tapos try natin if magbo-boot. Let's go. Okay na guys, no, nakabit na natin yung mga connections. Ayun na yung ating SSD galing sa mini PC. Ayan, kita nyo, bang, kakabit na. Moment of truth ay bubuhay na natin, din na natin kung magbo-boot siya gamit yung dati nating OS sa mini PC. Kasi pares naman sila Windows 10, no? Ayan, nagbo-boot. Tingnan natin kung ano mangyayari. Kasi Asus yung motherboard niya, kaya ganyan. Ano kaya mangyayari? Parang ganyan yung loading. Uy, getting devices ready. Ngayon lang ako nakakita niyan. So ngayon ko lang to kasi ginawa kasi gusto ko nga matuto. Try natin kung yung Windows 10 ng mini PC gagana dito pag pinagpalit sila ng SSD, no? Ngayon ko lang yan nakita. Tingnan natin. Siguro i-install ako ng mas updated na drivers para dito sa motherboard na to, kasi ang drivers na naka-install pa dito ay drivers pa sa mini PC. Tingnan natin kung anong mangyayari. Abangan natin, no? So medyo pa suspense. Ayan, hindi ko alam kung anong nangyayari. Asus, bumalik siya. Let us see what's gonna happen. Magtutuloy ba? Uy, ayan na, HP Elite Desk ko. Nice. Panis. Ayan yung ano natin sa mini PC, no? So ngayon, tingnan natin kung okay ba, no? Kung nandito pa yung mga files, kung okay yung mga tag dito, mga drivers and all. Pero again, pwede na ma-installan ko sila. Madali lang naman. Punta lang tayo sa website ni Asus, and then install natin, download natin isa-isa, and then i-install lang natin. So try natin YouTube this PC. Nice ayan, ganyan na yung setup ko doon sa mini PC. So nalipat ko na siya dito. Ang kulang na lang is yung processor ng mini PC. Pero di muna natin gagawin yun ngayon kasi wala pa ako na order na cooler, no? Bala ko dito is Cooler Master i30. Tapos palitan natin ng thermal paste din, no? Pero yun, tingnan natin kasi ang alam ko, pag binili mo yung Cooler Master i30, may kasama na siyang thermal paste. So baka hindi na naman kailangan. Pero tingnan pa din natin, no? So ngayon, ayan. Ay, tumutunog. Ang lakas na, no? Tingnan natin, tumutunog ba siya? YouTube. Tingnan natin. Yung mga wala namang siguro. Ito. Walang copyright. Okay din. All goods na guys. Nag-boot siya. Pero para sure, mag-ano pa din tayo ng mga drivers, no, para mas maganda. Update ko lang, and then pakita ko sa inyo kung paano, no? Isa-isahin ko sila. Simulan na natin. Punta lang ako sa website ni Asus, tapos pakita ko sa inyo pag na-download ko na lahat. Let's go. Okay guys, nagbabalik ako para bigyan kayo ng isang malupit na update, no? So medyo nagbago yung isip ko. Hindi ko na ginalaw yung mga drivers niya kasi okay naman. Gumagana naman kasi mamaya mahirapan ako mag-troubleshoot kapag ginalaw-galaw ko pa siya. So ang pinag-iisipan ko ngayon is update ko ba yung BIOS, no? Kasi tinignan ko dito sa kanyang system yan. Windows R nyo lang, tapos type nyo MS Info 32, tapos press enter. Puntahan nyo dito yung ito. Ayan yung kanyang BIOS version date. Ang nakalagay pa sa kanya 1006, no? Tapos ang pinaka latest na ngayon guys ay ito na 2209.
2022. So, dapat bang i-update ko na agad yung BIOS niya ngayon or hindi muna? So, tulungan nyo ako doon. No? So, since okay na yung ating system, nagawa na natin siya. Ito yung kanyang stage 1. No? Yung stage 2, abangan nyo sa susunod na video natin. Let me do the honors and ibalik na natin yung kanyang panel cover. Tapos, i-unwrap natin siya. So, yun lang. Balikan ko kayo later. Kakabit ko lang. Okay na guys, nalagay na natin yung kanyang acrylic cover. Acrylic lang talaga siya, hindi siya glass. No? So, plastic siya. Tapos yan, kung di pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel. Tapos alisin na natin to. No? Kasi dati doon sa dark flash ko, hanggang sa nabenta siya, tangina, di ko inalis. So di ko nalaman yung tsura niya kung nung wala. So yan. Let us do the honors guys. Ayan, hindi naman siguro ito magagasgas kasi dito lang naman siya. ASMR. Ay gago, nahila. Hilahin natin to. Bang! Uy, si Toothless at si, hindi ko tanda pangalan niya, pero sa Sing siya. Ayun, oh. Okay din, no? So, yun lang. So, ang ating mini PC na to, tambay muna kasi kukuhain ko pa yung kanyang processor. Although, wala man halos pinag-iba yung kanila, 0.2 GHz lang yung processing speed. Pero gusto ko nga matry, mag-transplant din ng processor, mag-repace, magkabit ng cooler. Gusto ko matutunan yan kung paano at syempre OS, mag-flash ng OS, mag-install. So ang alam ko nagsimula sa 8 gen kasi ang supported ng Windows 11. So ito gagawin natin Windows 11 bago natin ibigay kay Winnie, no? So yun lang. This is going to be the stage 1 itong PC na to. Susulitin ko muna siya ng ganyan para makita natin yung mga pwede pang i-improve, no? Sa mga susunod na stages niya, no? So mayroon mga ganyan-ganyan pa, akala mo talaga. Tapos yan, huwag niyo kalimutan mag-like, comment, subscribe, no? Mag-click kayo ng notification bell para updated kayo sa buhay ko. Kahit wala namang crazy sa buhay ko, no? So, yun lang. Mga iba naman na upload natin, puro na tayo kotse, puro gala, puro ganyan, no? So, ganito naman tayo ngayon. Aral-aral din tayo. Sasama ko kayo sa journey ko hanggang sa matuto tayong lahat kung paano ba talaga komponen ng PC. Malay mo, maging business ko yan, no? So, yun lang. Let's go. Sa susunod ulit.